Isa sa pinakamatanda sa Yuji, Japan, isang lungsod na may isang siglong gulang na kasaysayan ng tsaa. Sa tagsibol, sumibol sila ng mga bata, malambot na dahon. At iyon ang sinyales na nagsimula na ang matcha season. Para makagawa ng matcha, kailangan lang niya ang pinakaunang dahon ng halaman. Doon ay mayroong mas mataas na konsentrasyon ng mga sustansya at gagawa sila ng pinakamahusay na kalidad na tsaa. Sa peak harvest, ang pagkolekta ng mga dahon ay maaaring tumagal ng ilang oras. Ngunit ang dahilan kung bakit nasa ilalim ang mga halaman ay hindi upang protektahan ang mga bumubunot sa kanila mula sa araw. Ngunit upang protektahan na ang mga halaman mismo ay malawak na pagkakalantad sa sikat ng araw na nagkakaroon ng kapaitan sa mga dahon. Ang pagharang sa sikat ng araw ay nagpapanatili ng kanilang lasa at binibigyan sila ng maliwanag na berdeng kulay. Bago mag-ani sa tagsibol, ang mga halaman ay gumugugol ng 30 hanggang 40 araw sa lilim. Gumagamit si Hintaro ng mga panel ng dayami ng palay upang lilim ang kanyang mga halaman. Isang paraan na naging napakabihirang sa mga magsasaka ng tsaa. Karamihan sa mga magsasaka ngayon ay gumagamit ng mga plastik na lambat. Ang mga ito ay mas maginawa at maaaring magamit muli. Gumagastos ang mga halaman ni Hintaro doble ang oras sa lilim ng kung ano ang nire-rekomenda upang gawin ang matcha na 20 araw. Habang ang mga halaman na gumagawa ng mas mababang mga marka ng matcha ay ani ng 2 o 3 beses sa isang taon. Ang ceremonial grade matcha ay gawa sa mga halaman na isang beses lang nabunot. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagpili, nagsisimula pa lang ang trabaho ni Hintaro. Ang unang hakbang ng pagpuproseso ng mga dahon ay umuusok. Nakakalak ang steaming sa lasa at pinapanatili ang kanilang maliwanag na berdeng kulay. Ngunit hindi sa lahat, pinipigilan nito ang oksihenasyon. Nagagawin silang itim na tsaa. Pagkatapos magpasingaw, ang mga dahon ay napupunta sa kumakalat ng dahon na ito. Isang serye ng 4 na mesh tubes, kung saan mabilis silang pinapalamig ng hangin. Tinatanggal nito ang tubig sa mga dahon at inihahanda ang mga ito para sa susunod na hakbang ng pagpapatuyo. Umalis ang tsaa sa bukid ni Hintaro ay pinatuyo gamit ang isang 97 taong gulang na hurno na nagbibigay sa kanila ng kakaibang inihaw na aroma. Pagkatapos matuyo, ang mga tangkay ay aalisin at ang mga dahon ay pinagsunod-sunod. Ang mga dahon hanggang sa puntong ito ay tinatawag na tencha at magiging matcha lang sila matapos silang maging berdeng pulbos. Ngunit bago gawin iyon, karaniwang natitikman ni Hintaro ang hindi nilinis na dahon. Napaka-critical niya sa kanyang trabaho. Ceremonial grade matcha ay giniling gamit ang giling ng bato. Ito ay dinisenyo upang gumiling ng counterclockwise lamang. Ang tradisyonal na paraan na ito ay gumiling ng isang pinong pulbos na nagpapanatili ng sustansya ng dahon. Pero napakabagal. Tumatagal ng isang buong oras si Hintaro upang gumiling ng 40 gramo lamang na matcha. Gamit ang isang otomatikong pandurog. Mangyayari iyon sa ilang segundo. Ang matcha stone mill ay ilan sa mga pinaka-tradisyonal na mga instrumento sa Japan. Ang mga ito ay gawa sa granite at ganap na inukit ng kamay. Isa lang sa mga stone mill na ito ay maaaring nagkakahalaga ng mahigit $1,300. Dinidikdik nito ang matcha sa isang pinong makintab na pulbos. Ngunit kapag ang matcha ay giniling, unti-unting nawawala ang halimuyak at nagiging mas maselan. Kaya kadalasan ay giniling ito ni Hintaro isang beses pa bago ibenta. Naglalaman ang ceremonial grade matcha isang mas mataas na antas ng antioxidant na tinatawag na catechin at mas maraming chlorophyll kaysa sa iba pang green teas. Ito ay bilang resulta ng pagpuproseso ng pagtatabing at ang mabagal na paggiling. Habang ang publiko ng Hapon ay matagal nang pamilyar
na may pagkakaiba sa pagitan ng ceremonial grade at culinary grade matcha. Ito ay medyo bago sa bahagi ng mundo. Ngunit tumataas ang kasikatan ni matcha. Sa 2020, ang pandaigdigang merkado ng matcha ay nagkakahalaga ng $3 bilyong. At ito ay inaasahang lalampas sa $5.5 billion pagdating ng 2027. Sa nakalipas na 10 taon, dumoble ang pag-export ng matcha mula sa Japan. Kumpara sa 30 na ang nakalipas, 4 na beses na sila. Ngunit ang mga numerong ito ay halos hindi tumutukoy sa ceremonial grade matcha. Ang mas mababang gastos ng produksyon, mas mabilis na pag-ikot at ang kakayahang mag-ani ng mga dahon hanggang 3 beses sa isang taon, gumawa ng culinary grade matcha, isang mas popular na pagpipilian para sa mga magsasaka. Sa UG, 60 pamilya lang ay naiwang lumalagong ceremonial grade matcha. Para kay Hintaro, ang pagkuha sa negosyo ng pamilya ay hindi isang halatang pagpipilian.